Meron Chinese restaurant doon. Doon, bumibili kami ng fried rice. Alam mo yung fried rice na masarap yan. Alam mo magkano? 15 centimos. Pero tatlo na kami makakain yan. Kaya pupunta kami doon, bibili kami ng fried rice, babalik kami ng YMCA. Tatlo kami kakain ng fried rice. Ganun ang buhay namin si Digong. Kahit ng governor ang kasa niya po, mas makunat pa kay Siloan. Noon ang ano namin ni Digong. And we became friends. Ang tagal namin nagsama ni Digong. I left Davao 1986 when I was appointed by President Cory Aquino as the first Deputy Minister of Justice. Yan. Ayun ang pumunta na ako ng Manila. Pero I still went home. And eventually, I left Davao 1997. Ngayon, alam nyo, ang dami nagsasabi na si Digong anti-peace talks. Akala nila anti-peace talks si President Duterte. Akala nila nakalaban niya mga MPA. Akala nila kalaban niya yung mga nasa kalula. Alam niyo yan kasi ako naging chairman ng CRP Peace Panel. Panahon ni Cory, chairman ako. Panahon ni Ramos, chairman ako ng Peace Panel. Panahon ni GMA, ako Peace Panel chairman. Panahon ni Digong, ako Peace Panel chairman. At ang dami nagsasabi na si Digong kontra peace talk. That is not true. And I will tell you now what happened. We almost had a peace agreement. One day, in the year 2019, about November. Pero before that, nagkaroon na ng IPA, yung tinatawag na Interim Peace Agreement, approved by the military authorities, approved by the Peace Panel, and ready for signing. Okay? Ang dami nagsasabi na ayaw ni Presidente pirmahan. The truth is, one day, kaming dalawa ni Senate ni Secretary Nani Braganta, who was also a member of the Peace Panel, pinuntahan namin sa bahay ni President Duterte, doon sa Malago. Malago yun. Yung lugar niya. Malago. Doon yung bahay niya. Pinuntahan namin. Sabi ko, Sir, ito, buwan lang. Baka sakali lang. Meron kami dito kako, yung Interim Peace Agreement between the government of the Republic of the Philippines and the NDF-CPP-NPA. Now, this Interim Peace Agreement was approved by the panel and also by the military advisors. Kasama dyan si, ayan, kasama si Jun, kasama si Charlie Calves, kasama din si Del Lorenzana, who was the Secretary of Defense. Approve yan, sir. It is called Interim Peace Agreement dahil under the agreement, magkakaroon, the President can grant amnesty sa lahat ng mga membro ng CPP, NPA, NDF. But subject to the approval of Congress. Kaya interim peace agreement. So sabi namin, kami dalawa ni Secretary Braganta, sabi namin, Sir, are you willing to sign this document? Approve naman ng panel, approve ng military advisors. Chansa muna, sir, to achieve peace for our country. Alam mo sagot ni President Duterte, ito hindi walang nakakalam. This is probably the first group that will know about this. Sabi niya, sabihin nyo na pipirmahan ko yung interim peace agreement basta uuwi dito si Joma Sison at siya ang pipirma. And I will sign it, sabi niya. Natuwa kami ni Juan, ni Nani. Sabi ko, Nani, okay ito. Matutuwa rin ako yung mga NPA. Kasi alam mo, under that peace agreement, bibigyan sila ng
economic assistance. And you know ang magiging economic assistance doon? Yung malaming mining claims. Si Ting Borja, meron siyang 5 mining claims. And he offered 3 of his mining claims. Ibigay niya sa CPP, NPA, LDA. Sa kanila na yan, para merong hanap buhay ang mga NPA. Sinabi ko kay Lord Boss. Uy, bait ko lang hindi, sabi niya. So yun ang ang naging basta uli si Juan. Sabi ko Boss naman, baka naman papunta dito ni Joma ma-dead ball. Ma-dead ball siya. Hindi, sabihin mo sa kanya, pagdating niya dito, sasalubungin ko sa airport. Kung mo sasalubong sa aeroplano. Sabi niya. So with that, we went to the Norwegian embassy. And informed the Norwegian number, who was the third-party facilitator. Sabi namin, the President is willing to sign the agreement provided Joma Sison will agree to come home and sign it. Natuwa ang Norwegian embassy. Dahil gusto nila magkakaroon ng peace agreement. So ang sinasabi nila, you give us time. We talk to Joma Sison. So they went. Nag-usapan nila. That was November, we talked to them. December, they came back to us. Si Zlato, yung nag-represent sa peace talk namin, sabi niya, Joma agreed to go to the Philippines and sign the agreement. Oh, okay. Tuwang-tuwa kami, di ba? Pero sabi ng Norwegian government, before we can fly Joma Sison to the Philippines, we have to get the clearance of the U.S. government because Joma Sison was categorized as a terrorist. So kailangan ng clearance ng U.S. government kasi pag ginawa namin yan na walang clearance ng U.S. government, baka tirayan nila yung aeroplano na sa sakyan ni Joma. So, they say, okay, we will wait. We waited. And here comes the saddest part of the story. 2019, December, meron ng agreement. Ililipat si Joma, subject to the clearance from the U.S. government. Pupunta rito, pipirmahan niya naman. Ang tagal dumating yung clearance. What happened? Pagdating ng March 2020, ano nangyari? Alam niyo ang nangyari? COVID! Na-COVID! Kaya, inamahan si Joma. And eventually, he died. Ganun ang nangyari sa peace process. Talagang, sabi ko, hindi talaga swerte ng Pilipinas na magkaroon ng peace agreement. Pero, yung nangyari yun is a clear evidence that the President was for peace. The President Duterte was for peace. And I'd like you to know, and since nandito kayo lahat, I hope everybody will know that the President was ready to sign an interim peace agreement. Yan po ang yan ang may sasabi ko sa inyo tungkol kay President Duterte. Ang dami pang iba, daming istorya, pero may mga X-rated na wag na lang. So maraming salamat. Good afternoon sa everyone. Thank you, Sec. Balikan namin si Sec. Mamaya naman para i-explain niya yung